shout out for your university or school. And so we have Ionic, and we will be using the question and answer portion. So go ahead and thank you for Pao for being the first honor in doing this. So thank you for that. This is our website.
Ano siguro. Hi guys. Good afternoon. Good afternoon, sir. Ah, Afternoon, sir. sige. Pakimute na lang yung mga mic nyo. Ah, sige. Record ko na to. Okay. So, welcome sa ating free webinar for Ground Gurus. Sige, share ko lang yung screen ko. Yan. So, ano ba? Sige. Ito ba yung screen? Wait lang. Yan, kita naman yung screen ko. Okay, start na natin. Okay. Ako nga pala si Philip Gutierrez. Bali, ano ako, SME ako for Grand Guru since it started back in 2016. So, mostly ang tinuturo ko dito is Java, web development, so back-end. Dami ko natuturo, iniisip ko yung mga iba pa. Anyway, currently right now, technical developer ako for Capgemini Singapore. So, ayun. Ayun lang muna. So, mabilis lang tayo. Okay. So, diretso na tayo dun sa topic. Okay. Okay. So, ang topic natin sa webinar na to is mobile development using Ionic. Okay. So, okay. Ang objective natin for this webinar is maintindihan natin yung basics ng pag-develop ng Ionic applications. We'll be developing Ionic apps from scratch. Yung mga components for Ionic. And then, ang gagawin nating sample app will be a Reddit clone. Now, ang expectation for the audience is, yan, good logical skills, good listener, able to take notes. Recorded naman ito, nasa YouTube din. So, okay lang kahit hindi kayo mag-take notes. You can just view it on YouTube. And ito yung mga requirements natin dito. Knowledge on Angular, HTML, CSS, JavaScript, and TypeScript. Ang hindi natin i-cover dito is paano mag-apply ng security for your application. So yung paglalagay ng username and password, yung pagpe-prevent ng yung mga typical hacks do sa application, paano natin gagawin yun, those will not be covered. Also, yung pagde-deploy sa Play Store at App Store will not be covered kasi medyo matrabaho yung topic na yun. So, we'll not be covering that here. So, ano yung mga dapat nyo expect dito? So, yung concepts ng Ionic framework. Introductory lang to for Ionic development. Meaning to say na yung mga advanced topics for Ionic, hindi natin siya mako-cover for this. So, tsaka 2 hours lang yung allotted natin. Okay. And ang target natin dito is makapag-create kayo ng mga Ionic applications gamit ng na tumatawag ng REST API. So, requirement natin for this one. So, requirement natin, your own laptop or desktop na may, moderately powerful na CPU, at least 8 gigabytes of RAM. Since si Ionic, it's basically just
a Node application, syempre kung ano yung mga requirements para mag-run ng Node applications, yun usually ang requirement to run Ionic applications. OS, pwede nyo gamitin, pwedeng Windows 8, Windows 10, Mac, or Ubuntu. So, ang suggestion ko, mga 64-bit na OS. Yung software na gagamitin nyo, pwedeng Visual Studio Code, or pwedeng WebStorm. Yan. And then, ano pa yung mga software na kailangan nyo? So, kailangan nyo lang din ng Node.js. And since tatawag tayo ng REST API, gagamit kayo ng REST client tulad ng Postman. Ang agenda natin dito is we'll first discuss about progressive web applications. So, and then after that, we'll be discussing yung Ionic framework, Angular, and then yung mismong Ionic, getting started. Di-discuss din natin paano mag-navigate sa isang Ionic Ionic app from one page to another. Paano mag-set up ng routes. Yung mga available Ionic components na available on the fly. Paggamit ng storage, yung API ng Reddit at paggawa ng isang Reddit clone. Isang Reddit clone application. Okay. So, dala ako dito. Okay. So, yung mga progressive web apps, ito yung mga, balik kasi, ang concept ng progressive web apps is, ito yung mga, para silang, ang goal nila is para silang mga, native applications. Pero, they're more lightweight version ng mga native applications na yun. So, for example, yung Twitter. So, pwede yung install yung Twitter sa mga smartphones nyo or pwede nyo gamitin yung progressive web app sila. So, bubuksan nyo lang yung mobile browser nyo, Google Chrome, tapos accessin nyo diretso yung Twitter. Now, ano advantage nito versus yung mga web applications? Now, yung mga progressive web apps is may advantage, it takes some of the advantages of normal apps, normal applications. Like for example, ano ba yung mga pinaka-example dito? Pwede siyang maging offline. So, kahit ang kagandahan is since pwede siyang mag-run offline, is pwede siyang mag-cache ng data. So, kung mabagal yung network nyo, yung internet nyo, still, magagamit nyo pa rin yung progressive web apps like a normal application. Hindi tulad ng isang web application, kunwari mag-navigate ka from one page to another, ang tagal, kailangan mag-load ng buong page. Pag PWA, maglo-load lang yung kailangan niyang i-load na data. Kasi kina-cache niya na yung mga pages, yung mga components, saka yung data na kailangan niya. At pag gumagamit kayo ng progressive web apps, para na rin kayong gumagamit ng mga normal applications. Ayan, ang dami explanation dito. I won't be explaining everything. I'll just show you some examples. Now, for progressive web apps, maraming websites na nag-show ng mga example PWAs na available. And one of those is yung PWA Rocks. Now, dati, meron silang website na pwa.rocks na website mismo. Pero mukhang naka-down na siya. Back in 2017 pa kasi ito eh. Pero ngayon, pag pumunta tayo sa GitHub, makikita nyo dito is nandito na yung mismong source code ng website nila. So, ang gagawin nyo lang is, kung gusto nyo itong i-run locally, is ida-download nyo lang yung source code niya by cloning or by downloading yung mismong
source code as a zip file. Now, if you want to add your own, pwede nyo i-fork to, tapos, maglagay ka na sarili, i-modify nyo siya, pwede naman. Now, meron na akong local copy nito dito. So, ang ginawa ko lang is inopen ko lang yung index.html file. Tapos, nagra-run na siya dito. Ayan, ito na siya. Tapos, nakalisted dito yung mga sample list of PWAs. Ito sana isa-sample ko sa inyo, kaso nung binuksan ko siya, ang tagal mag-load. So, ayaw mag-load nung website nila. So, hindi ko siya ma-demo sa inyo. So, ang gagawin ko na lang, hanap ako dito magandang i-demo. Flipkart. Pwede ba to? Ayan. So, ang kagandahan ng Chrome is meron siyang developer tools, di ba? So, right-click inspect. And then, ipipress lang natin yung device toolbar para mag-render yung emulator niya. So, mapapansin nyo, yung flipkart.com is nagbago siya na mukha siyang mobile application. Yes, it looks like a responsive website. Kasi at you can see in here, ano siya, yeah, para siyang yung app nila mismo. Now, tingin ako na makaka-relate tayo. So, Lazada. Wala yung Lazada PH. Wala. Dito sa SG meron na lumilitaw siya. So, ito na lang siguro yung gagawin ko example. So, mapapansin nyo, lalabas dito yung UI niya. Tapos, pwede tayo mag-navigate dun sa website nila. Now, ang tanong dito is, bakit kayo gagamit ng PWA? Pwede nyo naman i-download yung Lazada app. At di ba sometimes, gusto nyo lang mag-order sa Lazada, pero ayaw nyo mag-install pa ng separate app kasi una mabigat siya. Tapos, mag-order lang kayo one time. Tapos after ayaw nyo na mag-order ulit. Di ba mas convenient kung accessin nyo na lang yung website nila directly? One way is to use i-access yung PWA website nila like this one. So as you can see, yung experience ito is parang experience ng accessing ng app nila. Tapos, dito. Tapos mapapansin nyo, yung mga web browsers, wait lang. Search ko now. Tapos mapapansin nyo, yung mga web browsers, supported nila yung mga PWAs. So mapapansin nyo, merong extra icon dito sa upper left side. Nakasulat, installed mini Lazada. So, ibig sabihin, pwede nyo siyang install as an app. So, if I click this, makikita nyo, may lalabas na install dito. So, mapapansin nyo, we're accessing certain websites, may lalabas na parang pop-up, tapos install or cancel. Ito yun. So, bali pag click yung install, yan, mai-install siya as separate application na. So, yan, magiging, ang laki. Magiging para na siyang desktop applications dito. Hindi ko lang mapakita, pero magkakaroon kayo ng Chrome app, under Chrome apps, magkakaroon kayo ng mismong app. Tapos, magkakaroon kayo ng logo kung ano man yung PWA na to. Naka-install na siya.
And if ever naka-offline kayo or mabagal mag-load to, bukas ka nito, mag-load pa rin siya as usual. Kasi naka-cache yung data. Hindi siya perfect. Broken siya. Anyway, balik lang ako dito. So, marami kayong pwedeng tignan dito mga PWAs. Meron dito yung 248. Ayan, PWA to. Ayan. So, fully functional application na PWA. Pag in-install nyo siya, nag-offline kayo, ma-access nyo pa rin siya. And then, meron din ditong Pokédex. So, eto rin yan. Pwede kong i-simulate yung offline. So, once na nag-load na yung PWA, pwede na siya mag-load offline. So, we can simulate here. Alam ko pwede rito. Ayan. So, under network, merong online dito, di ba? So, we can simulate fast 3G, slow 3G. So, try natin yung mabagal na 3G. Just mabagal yung net. Yan. So, mapapansin nyo, nag-load pa rin siya. And simulate natin yung offline. So, offline na ako dito. If I click refresh, nag-load pa rin siya. So, ma-access nyo pa rin to as usual. Although yung ma-access nyo ng data is yung data na na-cache nyo. So, yan. Ma-access nyo pa rin yung data. Kahit offline na ako dito sa website na to, access ko pa rin siya. So, yan yung advantage ng mga PWA applications. Hi. Hindi yun nasarado? Hindi po. Ayun. Sige. Saan yung chat? Dinig nyo ba yung mga nagsasalita dito? Anyway. Yan. Yun yung mga PWAs. So, PWAs, basically, para enable siya, madali lang siyang i-search, pero hindi ko siya matuturo ngayon. But basically, parang script lang siya na isasama nyo. Tapos automatically, PWA na yung application nyo. And if you want to get started, yan. So, isa sa mga languages na supported ni Ionic is Angular. So, hindi lang Angular ang supported niya. Now, syempre, yung iba ayaw sa Angular kasi ang dami daw mga kung ano-ano. So, pwede kayong gumamit ng Angular, React, tsaka Vue as frameworks na for your Ionic applications. Pinili ko lang dito is Angular kasi Angular developer kasi ako. So, I've been an Angular developer since 2016. Medyo mahirap mag-adjust kasi pag lilipat ako ng ibang framework. So, yun yung gagamitin natin for this webinar. Yan. So, nag-start si Angular noong 2009. So, na-create siya nung isa sa mga developers sa Google. Nakita yung potential, tapos nirelease sa public. Kaso may mga nakitang pwede pang improve, pero wala dun sa concept ng AngularJS. So, ang ginawa nila, nilabas nila yung Angular 2. Tapos, naka-LTS na lang si AngularJS. It's still available, pero wala na siyang ma-receive ng mga bagong features. Ano na lang siya, mga bug fixes, mga security fixes, yun na lang siya. But it's still available for download at marami pa rin mga websites na gumagamit ng AngularJS. Yung mismo yung Angular ng in-announce siya, it's version 2. And then, ang balak nila for Angular, it's every 6 months, maglalabas sila ng panibagong version. So, pagkatapos ng 2, biglang 4. And the reason why walang version 3 is kasi dahil sa mga dependencies ni Angular. Si Angular, yung isa sa mga dependencies ni Angular, naka-version 3 na. Tapos yung iba, naka-version 2. So, para maging consistent yung versioning nila, ang ginawa nila is in-skip nila sa version 3, tapos diretsong version 4 na.
And then after 6 months, nagka-version 5, version 6, version 7, and so on and so forth. Now, currently, I think it's version 11. Medyo nahihirapan na akong mag um, keep updated sa mga changes. Pero usually, hindi ganun kalaki yung mga changes nila. Ang gagawin nyo lang is, sisilipin nyo lang yung change logs. Tapos, kung outdated na yung code nyo, ang gagawin nyo lang is titingin lang kayo ng mga migration um, migration guides. Pero usually kapag Angular, let's say, naka-Angular 9 ka, na mag-upgrade sa Angular 11, hindi na ganun kalaki yung effort kasi konti na lang yung mga changes na dinadagdag nila. And ang tawag na lang sa kanya is just plain Angular. So, JavaScript, so maybe alam nyo na yan, tinuturo sa school. So, ang JavaScript, ang ginawa nila is nag-conform siya sa ECMAScript specification. Kasi noong unang panahon, each browser has their own version ng JavaScript. So, ang ginawa nila, para magkaroon ng standardization is gumawa sila ng ECMAScript. Si ECMAScript, nandun yung specification kung ano yung mga features na dapat meron si JavaScript. So, makikita nyo yan online yung ECMAScript 2015, ECMAScript 2016. Ang shorthand niyan is ES. So, makikita nyo merong ES 2015, ES 2016, and so on and so forth. Currently, ang latest is ES 2021. So, kung ano man yung new feature doon. Tapos, meron tayong TypeScript. Now, si TypeScript, dinevelop siya by Microsoft. So, syempre, may mga problem kasi yung mismong JavaScript na programming language. So, one of the problem is dynamic. Tapos, hindi siya statically typed. So, ang problem kasi, one of the problems kasi ng JavaScript is, since dynamic siya, most prone to bugs yung, say, pag nag-define ka na isang variable sa isang code mo, mapapansin mo is, tapos same variable name sa kabilang code. Pag tinawag mo yung variable sa ibang code, hindi mahirap ma-determine kung sinong variable yung kinukuha mong parang ganun. So, isa yun sa mga issues niya. Tapos yung pagka-dynamic niya, nakakalito siya. Yung 1+1 sa JavaScript, baka iba yung output, hindi yun yung expected mo. So, ayan, kaya dinevelop sa TypeScript para mas strictly type. So, yung itsura niya parang JavaScript pa rin, pero syntactically, statically typing yung programming language. Pag nag-compile ka ng code sa TypeScript, ang output niya JavaScript. Ang tawag doon, transcompilation. Yan. So, sa ibang languages, meron tayong controllers, meron tayong components. So, pag meron tayong controllers, basically, ang ginagawa ni controller is to handle the business logic, tapos ma-identify kung ano yung susunod na view, or to validate yung mga nilagay ng user. Ang components naman, pag sinabing component-based, is meron ka mga set of components dun sa application nyo. Tapos each components, merong specific directive na merong template. Like for example, button component. So yung button component na yun, merong template. And then kung ano yung template na doon, will be applied pag nag-render na yung application. Now, yung ito kasi yan. Yan. So, si Ionic, marami siyang competitor. Some of Ionic's competitor is React Native at Flutter. Okay, so ano yung differences nila? Now,
for each of these platforms, it's not necessarily to say na since mas maganda yung isa na lang yung gagamitin nyo. Hindi yan. Depende yan sa preference nyo as a developer, and also depende yan sa skill set ng mga ka-teammates nyo, kung meron kayong mga ka-teammates. So kung yung skill set ng teammates nyo is React, malamang React Native gagamitin nyo. Pero kung more of TypeScript, more of Angular, then most probably mas madaling gamitin yung Ionic. Okay. So si Ionic, gumagamit siya ng WebView to render applications. Sabi sabihin niyan is meron kang imagine niyo lang meron kang canvas, parang yung whiteboard. Tapos so meron kang whiteboard na tapos i-render mo yung mga components, Ionic components mo, yung button, yung text box, yung text area, yung card, i-render dun sa whiteboard. Parang ganun siya, yung WebView. So basically, para kang uma-access ng website, pero natively nag-run siya. Si React Native naman is kino-compile niya to native. It's almost completely native kapag React Native. Meron siyang separate layer na nagpo-process ng mga React components para ipakita siya or i-process siya as native. Ang main difference sila, so Angular, React, tsaka Vue. Yan. So, Angular, React, Vue, tapos TypeScript. Pwede yan. And then, ayusin ko nga to. Sorry. I-update ko lang ito mamaya. And then, ayun, dito React ang gamit, tapos JSX. So, parehas naman silang maraming community. So, if you go with Ionic, maraming examples dyan. Paano uma-access ng REST API. Paano gamitin yung camera ng phone. So, pag nag-search kayo online, madali naman makahanap ng mga examples. Same with React. So, both of them has a lot of communities. Pag may mga tanong kayo, silip lang kayo sa Stack Overflow. Marami din examples online. In terms of performance, since almost native si React Native, most probably, mas mabilis siyang mag-run kaysa sa Ionic. So mostly ginagamit si Ionic kapag meron ka ng existing web application. Let's say, gawa na siya sa Angular and then gagawan mo siya ng native version, ng mobile phone version. Mas madaling i-migrate yon mas madaling mag-create ng native version mobile app version kapag Ionic ang gagamitin niyo. For React Native, I'm not sure sa effort, but yung usual na usual na problem with React Native is yung customization ng native controls. Ayun, tapos si Ionic, hindi lang siya for mobile apps, pwede rin siya for web applications, for desktop applications, tsaka mga PWAs. React Native mostly for applications siya. Originally created for iOS apps, tapos saka lang nila sinuport yung Android. And then, ayan, then we have Flutter, Ionic versus Flutter. So, depende ulit. Si Flutter, it's a product of Google. And then, kailan lang siya lumabas? So, mas matagal na kasi si Ionic kaysa sa Flutter. So, ang advantage ng Flutter is mabilis lumaki yung community nila. Tapos, ang goal ng Flutter is to compile natively. So, but sa Flutter kasi, gumagamit siya ng custom graphic engine. So, basically, may concept siya ng mga widgets. And yung widgets na yun is nire-render dun sa application nyo. So, ang language na gamit niya is Dart 2.x. So, kung ano man yung version dito, hindi na ako updated sa Dart eh. Pero yun, Dart, aral pa kayo ng another programming language called Dart. Si Dart usually for web applications siya ginagawa. Tapos saka lang nila sinuport for Flutter.
Malaki naman community of Flutter. Yan. And then Flutter can be developed for mobile, web, desktop, and desktop apps. I'm not sure about PWA, pero based dun sa article ng Ionic framework, ito kasi nabanggit niya eh. So, depende pa rin kung pipili kayo ng Ionic or ng Flutter or ng React Native. Syempre, since Ionic yung topic natin, we'll start with ito. Syempre, Ionic gagamitin natin eh. Okay, so how do we get started? Okay, dito. So originally, si Ionic, it runs on top of Cordova. Cordova is an Apache product wherein ang goal niya is meron kang HTML, CSS, and JavaScript. Tapos, i-render niya dun sa phone nyo. Ganun ulit. Meron kang web view, and then meron kang HTML, CSS, JavaScript, i-render nyo dun. Yun yung goal ni Cordova. Now, ang problem with Cordova kasi is, since HTML, CSS, JavaScript, pag minsan, hindi basta-basta copy-paste. So, kailangan nyo pang i-customize yung mga components nyo dun sa, para mag-render siya ng maayos dun sa mobile application. Okay. Yun yung problem niya. So, kailangan nyo pa ng i-customize yung CSS. Specifically, para magandang siya tignan. So, ang ginawa ni Ionic is, on top of Cordova, is gumawa siya ng mga components niya na mobile-friendly na. Ayun. So, mobile-ready na siya. So, mga buttons, mga cards, mga drop-downs, mga list, lahat mobile-friendly. And initially, it started with AngularJS. It's not Angular. AngularJS. Si Ionic 1. Now, pagdating ng Ionic 2, saka nila inadapt si Angular 2. Kasi nung time na yun, bago pa lang si Angular 2. It's naka-beta pa. Na Ionic 3, saka nila inadapt yung official version ng Angular, and so on and so forth. And then after that, nagkaroon ng beta for React at Vue.js. And now officially, today officially, hindi mismo ngayon, pero supported na rin ni Ionic yung React at Vue.js as yung frameworks na gagamitin niya for Ionic. This is the old one. Now, anong problema ni Cordova? Yung pag-render kasi ni Cordova, pag ni-render niya yung components niyo, mabagal siya versus kung magre-render kayo ng mga native applications. And isa sa mga na-experience ko developing for Ionic using Cordova is sa iOS, ayaw mag-render nung PayPal, yung UI ng PayPal. So, nagre-reklamo si iOS. Sasabihin niya, deprecated. Ayun. So, kinailangan ko pang mag-create ng workaround para lang mapagana yung PayPal sa Ionic application. Which is matrabaho kasi you have to research and blah, 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 blah. Paano papaganahin sa iOS. Sa Android, gumagana naman maayos. Ganun. Okay. So, ang ginawa nila sa Ionic is in-introduce nila yung capacitor. So, yan. So, it's a runtime, native runtime for web native apps. So, hindi lang siya Ionic. Hindi lang Ionic. Pwedeng mga PWAs, pwedeng mga websites. Na ang intention nyo is mag-run siya na parang native application. So, bakit capacitor? Bakit hindi nilang stick sa Cordova? So, first-class support for PWAs, si capacitor. So, unlike Cordova is, ikaw pa mismo yung magko-customize para mapagana siya as PWA, tapos ikaw mag-maintain. And capacitor, since siya na yung bago, so may community na for capacitor.
And then for capacitor, meron na siyang CLI tool. So, magra-run lang kayo ng mga commands. Tapos, mag-generate na siya ng, ang ginagawa kasi ni capacitor is nag-generate siya ng mga native code para mag-run yung application nyo. So, pag nag-compile sa kayo using capacitor for Android, as yung target nyo sa Android, mag-create siya ng Android folder. Tapos, under nun is may source code na para mag-run siya natively. So, ganun din sa iOS. Okay. So, for this, so getting started natin, ang gagawin nyo lang is i-install nyo lang yung Node.js. So, pupunta lang kayo sa website ng Node.js. Tapos, ida-download nyo yung latest na LTS. Now, huwag nyo i-download to kasi majority sa mga libraries and frameworks hindi pa supported yung current. Usually, ang sinasupport nila sa LTS. So, always just go with LTS. Na-download ko na to, so hindi ko na kailangan i-download. Tapos next, finish lang kayo. And then for Ionic, via NPM, pwede nyo siyang install. Pupunta lang kayo dito sa link na to. Ito pa lang slides ko plus yung references, i-share namin sa inyo para ma-browse nyo. Now dito, ang gagawin nyo lang is install nyo lang siya via NPM. And then, pwede nyo na gamitin yung Ionic para mag-generate ng code. For your editor or IDE, is pwede kayong gumamit ng VS Code or pwede kayong gumamit ng WebStorm or IntelliJ IDEA na Ultimate. Depende sa inyo kung ano yung preference nyo. Kung yung preference nyo is VS Code, go ahead. You can use VS Code. Now, for WebStorm, pwede rin siya. Now, ang usual na reklamo sa akin is for WebStorm, may bayad. Yes, may bayad siya. But if you can take advantage ng features niya, madali nyo mababawi yung binayad nyo. Now, kung gagandahan kasi ng JetBrains products, for students, it's free. So, ang gagawin nyo lang is, magsasubmit lang kayo ng, saan dito? Dito. For students and teachers, free. So, libre yung ano. Magbibigay lang kayo ng email address or valid ID. Sasabit nyo siya. And then after a few hours, babalikan na kayo dito. Tapos bibigyan kayo ng license key. Pwede kayong gumamit ng kahit anong JetBrains products. Now, for development environments, nasa sa inyo kung saan kayo productive. Kung productive na kayo with Visual Studio Code, then go ahead, use Visual Studio Code. Pero kung preference nyo is mga JetBrains products, you can go with WebStorm. Ang usual na disadvantage lang with WebStorm is medyo mabigat siya. Kasi ini-index tsaka kina-cache. Ang dami pa siyang ini-index tsaka kina-cache. Optionally, you can install JDK or Android Studio para makapag-build kayo ng SDK, ng APK para dun sa application nyo. Okay. So, let's go ahead. So, ang gagawin ko lang, i-share ko lang yung terminal ko. I'll just stop. Okay. So, share ko lang yung terminal ko. And then, in here, check natin yung Ionic, yung version ng Ionic. So, currently, right now,
So currently right now, I'm using 6.12.4. Mahilig kasi ako sa transparent eh. Appearance. Wait lang ah. Ito. Share screen lang ako ulit. Yan. So, tinanggal ko na yung transparency niya. So, Ionic dash version. Ito siya. So, kunwari, may bagong version ng Ionic or hindi pa naka-install yung Ionic. So, install nyo lang siya. npm install. -G kayo for global. Tapos, at Ionic slash latest. Tama ba? Hindi ko memorize. Yan yata, slash latest. At Ionic slash CLI. Yan. At Ionic slash CLI. Para install niya yung Ionic CLI. And then, pwede nyo nang gamitin yung Ionic command. And then, ang gagawin lang natin dito is create lang tayo ng sample application. So, mag-cd lang ako dun sa isang folder dito. I have a folder called Ground Gurus, Projects, tapos Ionic. Ito ko i-run yung command na to. So, yung command is Ionic start my apps, tapos tabs. So, ang gagawin nito is magki-create siya ng folder called My Apps and then yung template ko is tabs. So, ibig sabihin, may simpleng application ka na merong tabs. Ano na siyang tabs. And then dito, yung wizard niya is papipiliin ko ako ng framework. Angular, React, or Vue. You can use yung arrow keys para pumili. We'll be using Angular, of course. And then dito, tatanungin ka if you want to use capacitor. By default kasi, ang gamit niya is Steel Cordova. And you have to specify do sa command if you want to use capacitor. Yes, just type Y and then press enter para capacitor yung gamitin niya. And then after nyan, dapat magko-compile na siya i-compile niya na yung project. Tapos may lalabas dito, ignore nyo lang yan. Yan. Common lang yan sa mga Node.js applications na maglalabas ng mga warnings. Yan. Deprecated daw kasi si Ionic kasi hindi ganun kabilis mag-update ng mga dependencies niya. So, masyadong mabilis yung community ng Node.js sa pag-update ng mga dependencies nila. So, ang nangyayari is nagiging unsupported, tapos warnings lang naman yun. So, ignore na lang siya. Ayan, tapos nag-generate na siya ng Ionic application. Now, yesterday, na-experience ko na ayaw mag-compile ni Ionic. Nung nag-generate ako ng Ionic application. So, ang gagawin niyo lang, pag ayaw mag-compile, is magsi-cd lang kayo dun sa directory nyo. And then, ita-type nyo lang yung npm install, tapos --force. So, ang gagawin niyan is, ifo-force niya yung installation ng mga dependencies for that project. For some reason, ayaw kahapon. So, I had to do that.
Tapos nung tinry ko siya, nag-run naman siya ng maayos. Yan. So, ito na siya. Now, bubuksan ko yan dun sa editor ko. Wait lang Ito na. So, may hirap mag-share. Gurus, Ionic, my app, open. Wait lang open ko lang yung project. Tapos, share ko yung screen ko. So, ito na siya. So, I'm using WebStorm. You can use Visual Studio Code. Okay lang naman. It's a matter of preference. So, ang gagawin ko lang is tataasan ko yung font. Taasan ko yung font size. Maliit pa rin yung font. Maliit, no? Ito lang yung lumaki. Sige na nga, may VBS Code na ako. Saglit. So, pusuan ko lang yung VS Code ko. Open. Yung Gurus, Ionic, my app. Okay. Yeah. Share screen ako ulit. Yan. Yeah. Then, lakayan ko lang yung font nito. Yan. Ito rin lumaki. So, anyway, ito na siya. Bali, mapapansin natin, we have yung, still have your SRC folder. And then dito, andito yung app folder natin. Then you have your assets, your environments, your teams, etc. Pag nakita nyo to, if kung nag-angular na kayo at nakita nyo itong Ionic application is kamukha nyo yung Angular application. So if you know Angular, pag tingin nyo dito, madaling lumipat. Papapansin nyo lang dito, may mga additional files na lang nilagay si Ionic, like yung capacitor config. So ito siya. And then yung Ionic config. Meron siya dito. Basically, dito lang naman kung ano yung application name, tapos yung language, yung framework na gamit niya. And then capacitor is yung configuration ni capacitor. Yung directory na identify niya for www. Ito yung generated HTML, CSS, JavaScript files para i-render niya dun sa application niya. And then kung ano man yung mga nandito. Na meron ditong Cordova, ano lang to, pag merong mga Cordova plugins na wala pa sa capacitor, si capacitor supported niya si Cordova. Ayun lang siya.
So, bubuksan ko lang yung terminal dito. And then, yung sa dito, irarun lang natin siya. So, if you check yung package.json, scripts under start, it's just ngserve. So, it's basically just an Angular application. And then, makikita nyo dito yung mga Angular dependencies. So, it's version 11.2. And then, your capacitor core. And then, yung Ionic Angular. Then, mga dev dependencies nandito siya. So, ang gagawin lang natin to start this, we either run ngserve or npm start. So, we'll just type npm start. Ang liit ng font, hindi ko lang pala kayo. So, np start. Command equals, command minus. Yun. Anyway, so nag-compile na siya. And then mapapansin nyo dito merong open your browser. So if you click this, lalabas yung browser natin. So share lang ako ulit. Balik ako doon sa browser. Ito siya. So pagkabukas natin ng inspector, tapos naka-toggle device toolbar, lalabas na siyang ganito. Mapapansin nyo, meron tayong, since tabs ang pinili nating template is nag-create siya ng 3 tabs. Tab 1, tab 2, tab 3. Tapos, ayan, naka-light theme siya. So, ang kagandahan ni Ionic, so mapapansin nyo dito is themable din si Ionic. So, right now kasi, ang gamit ko is light theme for my OS. So, kaya light theme yung lumalabas dito. So, if I change my theme sa OS ko, pipiliin ko lang is dark. So, automatically, pipiliin ni Ionic is dark theme. Now, pag nilagay ko dito is light theme, pag binalik ko sa light theme, magiging light theme ulit yung theme na nakikita niyo dito. So for now, since nagpe-present ako, light theme yung gagamitin natin since mas madaling basahin kasi sa dark theme. For presentation. Okay. So ang gagawin natin is, ano ba? Papakita ko muna sa inyo is yung mga available components for Ionic. So pupunta lang tayo sa website ni Ionic. So ionicframework.com. And then, pipili tayo ng mga available components. So, dito, under developers, meron tayo ditong UI components. So, we click this. And then, under UI components, andito yung mga available components ni Ionic. So, meron tayong, syempre, yung walang katapusang button. So, yung Ion button component. Dito, makikita nyo, ito yung documentation niya. So, dito yung naka-preview. So, pwede nyo ma-preview yung itsura niya sa iOS. Na if I click this, ito yung itsura niya kapag naka-Android ka. So, mapapansin nyo, kahit web to, yung look and feel ng mga components is for that specific operating system.
And then dito yung mga contents niya, let's say for example, for the ion button, we have yung expand property. So pwedeng block siya, pwedeng full. And then merong fill property. Andyan yung values niya. So pwedeng clear, pwedeng outline, pwedeng solid. Tapos nakalagay naman dito yung description kung anong ginagawa ng mga properties nila. And so on and so forth. Mapapansin nyo dito, may example din siya ng usage. So, para daw gamitin yung ion button, ang gagawin nyo lang is gamitin nyo lang yung tag na ion button, ion dash button. And then, kung gagamit kayo ng mga properties niya, specify nyo lang yung property name, equal sign, and then double quote yung value for that property. In this case, yung value is hashtag. So, mag-anchor lang siya dun sa specific na kung saan man yung nakadefine yung anchor niya. And then dito, may property for color, for expand, for shape, etc. For components, sometimes kailangan nyo ng ripple effect. So mapapansin nyo, if I try to click this using my mouse, di ba, walang ripple effect. So even though if I go to Android, I click this, actually may ripple effect sa Android. Ayan. So pag kinlik nyo parang ripple na water. So kung gagawin nyo siyang standard for any OS, pwede kayo maglagay ng ripple effect. Yan. Ion ripple effect. So paano siya gamitin? Yun. So ang gagawin nyo lang is mag-create lang kayo ng ion dash ripple dash effect. Mapapansin nyo is nasa loob siya na isang div. Tapos itong div na to, mayroon siyang, yan. So every time na kiniklik ito, magkakaroon na siya ng ripple effect. Mas marami pang components dito na pwede nyong gamitin, which are mobile friendly, like yung ion card. So, di ba usually sa ion, sa mga card components, meron kang picture, meron kang title, subtitle, description, o kaya mga links dito. So, ayan. Nakalagay dito yung usage niya. Paano sa Angular, paano sa React, paano sa Vue. So, meron tayong components for checkbox. And then, meron tayong components. Ayan. So, meron tayong components for checkbox dito. And then, we have components for chips. And then, we have components for date picker, grid, etc. Ang dami. Hindi ko na discuss lahat. Pero ang dami dito. So, ang gagawin nyo lang is experiment lang kayo. Try out nyo lang yung mga components dito. And then, see paano sila gumagana. Okay. So, ang gagawin natin is lilinisin natin yung code natin. So, babalik lang ako dun sa IDE natin. So, stop share lang ako. And then, share ko ulit si VS Code. Ito. Yan. So, ito siya. Lilinisin lang natin siya. Try out muna tayo ng components. So, ang gawin natin sa tab 1, pag in-expand natin siya, mapapansin nyo meron kayo ditong multiple files. Overwhelming sa umpisa, pero ganoon talaga. So, meron ka ditong route. So, naka-specify yung route ng tab 1. Which is basically, pag in-access nyo yung tab 1, ang default na i-render niya is yung tab 1 page na component. And then, ito yung mga module definition ng tab 1. So, gagamit siya ng Ionic module, common module, forms, etc. So, may mga modules siya dito. And then, yung ang main components na usual ang titignan nyo dito is yung HTML, yung CSS or SCSS,
tsaka yung TypeScript file. So, pag sinilip niyo yung HTML file ni tab 1, is makikita niyo dito um, yung declaration ng Ionic components. So, normally, sa isang Ionic component, lagi kang merong ion content. And then dito, optionally, pwede kang maglagay ng header tsaka ng footer. In this case, meron ka lang isang header, which is yung tab 1 dito. And then for the content, ayan, meron ka ditong tab 1, and then ito siya. So, ang gagawin natin is, hirap mag-share sa Zoom. Hindi pwedeng multiple. Try ko lang. Advanced music content from second camera files. Wala, tinanggal na nila. Balik ko na lang dito. So, gawin natin is linisin natin tong part na to. So, you have yung header, you have your content, and tatanggalin ko lang tong header, ito, atong ion header dito. Wala, kaya madelete. And then ito. So, dito, yan. And then, maglalagay lang tayo ng ion button. And then, ayan yan. Then, lalagay natin siya label ng my button. Save. Then, automatic ka magko-compile yan. So, ang gagawin natin is, ayusin ko lang. So, may button na tayo dito is, ang gagawin natin, pag kinlik natin, may mangyayari. So, pwede kayo maglagay ng click event dito. So, maglalagay lang kayo ng click event dyan. So, click. So, and then, tatawag tayo dito ng function. Greet. Okay. And then, dun sa TypeScript file natin, so mapapansin nyo dito, yung SCSS natin wala siyang laman. Since mga pang-design to. Pero doon sa TypeScript file natin, mapapansin nyo, meron siyang annotation dito called @component. And then, naka-specify dito yung selector niya, which is app-tab1. Yung template URL, which is yung HTML natin. So, tab1.page.html. And then, you have yung URL natin, URI, which is for the styles, yung tab1.page.scss. And then dito, linisin lang natin siya. And then, dito natin ilagay yung greet. So, yan. Ganyan lang siya. Ganyan lang kasimple sa TypeScript. So, yung function name, yung open and close parentheses, parameters, optionally, return type, tapos yung body. And then dito, maglalagyan tayo ng simpleng console log. Nilagay tayo ng hello world. Kasi syempre, walang katapos ng hello world. So, save that. And then, share ko ulit yung screen ko. For Chrome. So, ito siya. So, currently showing yung developer tools. So, if you click the button, since nag-register yung click event, so i-print nila, magko-console.log na naman siya dito. Lalabas dito yung hello world.
So that's a simple one. Now, yan. So pag i-customize nyo siya, ayan siya. So mapapansin nyo, di ba meron tayong tab 1, tab 2, tapos tab 3. So gusto nyo palitan to. So paano gagawin nyo dito? So ang gagawin nyo lang is syempre sisilipin nyo yung code. Share screen ulit ako. Hirap. Okay. Share screen ulit ako dito. So pag i-explore nyo to, syempre kunwari hindi pa kayo masyadong familiar dun sa structure niya. So silipin nyo to, mapapansin nyo meron kayong tab 1, tab 2, tab 3, and then meron kayong tabs. So under ng tabs, pag binuksan nyo siya, you still have yung routing nyo, and then yung modules for that tab. And then meron ka ditong tabs.html. So pag binuksan nyo yan, mapapansin nyo, it's just an Ion tabs component. So ibig sabihin, pag tinawag yung tabs component na to, is i-render nyo tong Ion tabs na meron tatlong tabs, Ion tab bar, tab 1, tab 2, and tab 3. And then each tab, merong mga icons. So triangle, ellipse, square. Which is yung lumabas dun sa web browser natin. At yung labels, ito yan. Tab 1, tab 2, tab 3. Kaya yung lumabas dyan. So, kunwari, i-customize nyo to. Ayaw nyo sa triangle, ellipse, saka square. So, anong gagawin nyo? So, usually, ang ginagawa ko dito is share screen ulit ako. Balik tayo sa Google Chrome. Ang ginagawa ko dito is, isa-search nyo lang dito yung Ionic icons. And then, pag click nyo yung first link dito, lalabas yung mga available icons by default. And as you can see in here, meron tayong app icons for material design and for iOS. Let's say for example, itong parang football na to. So ito yung itsura niya sa material design. And then ito yung itsura niya for iOS. Hanapin natin yung Reddit icon. So ito siya. So ito yung logo ng Reddit. Ito lang siya. So ang gagawin nyo lang is logo-Reddit. Pag click nyo yan, automatically makakopy na siya. And then papalitan nyo lang yung logo dun sa side. So gagawin ko ngayon dito. And then, yung tabs pa natin, profile. Meron kang profile. Siyempre, walang profile. About. Walang about. Kunwari, may sumunod profile page, tab, about tab. So, wala. So, hanap lang kayo ng icon na malapit. Say, for about, pwedeng info. So, ayan. Ito yung mga icons. So, pwedeng ito, information circle outline. Copy ko lang siya and in case ko gusto code. Papakita ko yung code mamaya. And then, for profile, siyempre, hugis tao. So, profile. Person. Ayan. Then, profile for a person says person, name ng component. Yeah, icon. At least ko lang siya. Gusto code. So, nakabukas pala yung icon natin, yung ano natin dito, yung app. So, yun, lalabas na siya dito. So, you have yung icon, ito, Reddit, yung profile, tapos yung info. So, sasabihin nyo, bakit naman nung may ano dito? Kung sa tingin nyo, understood na, based dun sa icons, pwede nyo na lang tanggalin yung mga labels. But if you want, pwede nyo siyang i-retain, palitan nyo lang yung labels dun sa nire-represent niya. So, dito, Reddit. Or, if you think it's much more cleaner, na icons lang, save. Yan, so icons lang. Pwede rin yun. Okay. And then pwede nyo rin i-customize yung ibang parts nito. Let's say, for example, yung tab 1 dito. Di ba, ayaw nyo yung kulay or
masyadong blunt yung kulay nito. Grayish lang siya na blue yung outline ng component. Customize natin siya. So, ang gagawin niyo lang, share ko lang ulit yung VS Code. Okay. So, dito, babalik pupunta tayo syempre doon sa tab 1. And then, para dun sa tabs, ito siya, di ba? So, Ion header, meron kang Ion toolbar, Ion title. Pag chinek mo yung documentation, meron siyang component called color. Ayaw kong tulungan ni code. Anyway, meron siyang component na color, and then, may tayo specify ng value dito, like primary. And then, pwede natin palitan to. Edit. Ayan. Save. And then, mapapalitan yung title. Mamaya, papakita ko itsura. And then, for the tab, bubuksan lang natin yung tabs dito. I think meron din dito. Hindi ako sure. Teka. Color, primary, save. Ayaw. Pag mga ganito, you just need to check the documentations para palitan yung look and feel niya. Share ko ulit si Chrome. Hirap, palipat-lipat. Okay. Ito siya. So, punta lang tayo. So, ito na siya. Naging kulay blue yung Reddit natin. And then, hindi nagbago yung kulay nito. So, titingin lang tayo dun sa documentation. Ang kulit na, iba yung website. Ionicframework.com. Then, yun ulit. Developers, UI components. And then, dito, hanapin na natin yung sa tabs. Tabs. Pagdating dito, so meron kang usage, events, methods. So usage, ayan, so meron kang slot, tapos bottom, yung tab. Ito yung routing niya. Events. Sorry. Tabs, tab bar. Hindi kaya sa tab bar yun. Try natin yun. So, yung tab bar. Color equals primary. Ayun. Naging na siyang naging na siyang blue. So, blue na dito, blue na dito. So, ayan siya. Tapos blue pa to. Ayan, puro blue. So, mapapansin nyo, yung icons nag-adjust din. Since outline, yung ginagamit ng icons is para siya transparent. So, kapag light or darker yung lighter tone or darker yung tone ng color na ginamit, mag-a-adjust yung icons na yung Ionic icons. Mag-a-adjust siya para sa inyo. Ngayon, paano pag ayaw nyo yung kulay blue? Ano pa yung mga other options? So, ayan. Papakita ko ito. I-share ko ulit si VS Code. So, ano pa yung other options? So, mapapansin nyo dito, ang ginamit kong color is primary. Ano ba tong primary na to? So, ang gagawin nyo lang is, hanapin nyo dito, merong folder dito called Themes. And under ng Themes is meron kayong variables.scss. So, under ng variables.scss, meron kayong definition dito for root. So, ito yung CSS root. And then, meron kang
Ionic variables na naka-define dito. So, meron tayong ion color property primary. And then, kung ano man yung mga to, hindi kasi ako UI guy. So, mapapansin itong primary color, it's blue. And then, for secondary, it's kung ano man blue yan, light blue. And then, ito yung tertiary color niya, purple. Success, warning, and then dark. So, pwede nyo gamitin itong mga to. So, kung gusto nyo palitan yung color, say for example, palitan natin yung color ng button to success. Palitan natin siya. So, balik tayo doon sa tab 1.page, ion button. Walang naka-specify. By default, kung ano man yung default implementation. So, yung button, by default, it uses the primary. Kung ano yung color na nilagay nyo sa primary na variable dito. Ito, kung ano yung color ng primary na variable. So, pwede nyo palitan to. Gamitin nyo lang yung color. And then, ilagay nyo lang yung variable name, which is success. Ito yung variable name. Yan, ion dash color dash yung value, which is success. So, mangyayari dyan, magiging kulay green na siya. May ako na ipakita. So, ano ba? Konti na lang yung oras natin. So, ipakita ko muna yung Reddit API. Walang pala oras natin sa akin. I-share ko ulit yung Chrome. Ito. Ayan. So, dun sa slides, meron dito Reddit API. Ito, nakalagay dito. Ika-copy lang natin siya. I-paste ko dito. So, dun sa Reddit API, huwag kayong magsusulat. Mamaya na yan. Ayan. So, dun sa website ng Reddit, reddit.com/dev/API, merong mga available endpoints na si Reddit na pwede nyo gamitin. So, naka-specify dito yung makikita nyo dito sa bandang taas yung mga endpoints and then yung mga kung kailangan ng authentication, like for example, OAuth. Ang pinakamadali, yung nakita ko dito, pwede nyo pag-practicean is yung is yung pagkuha ng mga top Reddit post. Itong /top na to. Okay. So, dito, it's a get method. So, HTTP get. So, it's /r/ kung ano man yung subreddit / and then top. And then, ito yung mga parameters na pwede nyo gamitin. So, T, after, before, count, limit, show details. So, count, mapapansin nyo sa documentation naman nakalagay, a positive integer, default is 0. So, by default, wala siyang ipapakitang results. And then, for the limit, the maximum number of items desired. So, default is 25, the maximum is 100. So, pwede nga magpasa ng ganito. Example. So, pag ita-try nyo to, di ba, reddit.com. Okay. So, ang gagawin nyo lang is, ilalagay nyo yung reddit.com / tapos \r / yung subreddit / yung endpoint, which is yung top. So, share ko sa inyo yung postman na nakabukas dito. Ito. Yan. So, in my case, ang pinili kong subreddit is Programmer Humor. So, nilagay ko lang yung top dito. Ito pa pala, JSON kasi yung response niya. So, based from their documentation somewhere, kailangan nyo ilagay yung .json.
And then ito, yung limit equals, tapos kung ano yung limit. Pag nirun nyo to, pag kinall nyo yung request, so it's a get request. So ito yung response niya, 200 okay, and then nandito yung data. So JSON, di ba, data children, and then may data ka dito. And then under ng data, mapapansin nyo yung lahat ng data for this subreddit. Sobrang daming data rito eh. So as much as possible, ang suggestion ko, wag niyong i-map lahat, yung mga nagme-make sense lang. Like for example, yung Reddit title, ako hindi ko mapapakita. Pakita ko sa inyo mamaya. Reddit title, yung number of comment, yung count. Tapos ano pa ba? Yung thumbnail. Yung thumbnail ng Reddit post, yung Reddit page. Okay. Since konti na lang pala ang time natin, ipapakita ko na lang sa inyo yung nagawa kong Reddit app. Okay. Buksan ko lang siya. Application, ground rules, Ionic. Ayun, Reddit. And then, share screen lang ako ulit. Ito dito. Yeah. So basically dito, ang ginawa ko lang is, meron lang akong dalawang tabs. Tab 1 and tab 2. Ang ginawa ko, si tab 3, tinanggal ko siya. And then, I still have yung icons ko dito for tab 1 and tab 2. And then, pag sinilip natin si tab 2 muna ipapakita sa inyo. So, under ng tab 2 is basically just an about page. Yung toolbar ko is color primary. And then yung content, under no Ion content, meron akong grid component. So yung grid component, pwede siya magkaroon ng row. Sa loob ng row, pwede siya magkaroon ng column. So each row has columns, and dito ang columns ko is Ion Reddit app. And then yung description ng application, and then yung version. So basically, simpleng about page lang siya. Ang sa main tab natin is yung tab 1. Nandito yung details ng Reddit application. Okay, so dito, mapapansin nyo, doon sa content, meron akong list. So under ng list, meron ako isang item. And then yung item ko, meron category. So under ng category, meron ako dito nakaspecify na Ion Select. So Ion Select is basically just a drop-down. A drop-down, tapos may mga drop-down items. So meron ako dito 4 na drop-down items for PC Master Race, Programming Humor, Monster Hunter, tsaka Food. At dito kasi ako naka-follow eh. Ito dinagdag ko lang para maiba lang. And then yung property ng Ion Select natin is mapapansin nyo, meron ako ditong event na Ion Change. Ibig sabihin, pag nagbago yung value nung selection ko, tatawagin niyo itong change category na to. And then nakabind siya. So meron ako dito nakalagay na ng modern. So nakabind siya sa property na category. Which is nandito yan. Meron tayong property na category dito. Nakabind siya dyan. So ibig sabihin, pag nagbago yung value, pag nagkaroon ng Ion change, tinawag yung change category. Pag binago yung value ng category, mababago yung value ng Ion Select dito. Mababago din siya dito. Itong property na to. Ito yung name lang to ng Ion Select, and then yung interface type is popover. So if you just check yung documentation yan, maraming options for the interface type. Check na lang siya.
And then dito, after nung first ion list, we have another ion list dito which shows yung mga items natin. And then, so meron lang ako ditong NG4 which is nililoop lang yung mga items. Ano yung mga items na yun? Meron kang thumbnail na ipinapakita yung thumbnail ng item. So, item.data.thumbnail. And then, meron akong imgsrc which uses the thumbnail as a source. So, may default alt text lang ako dito kung sakaling hindi ma-render yung image. With the title, and then we have a grid component with rows. Ito, thumbs up lang. So, meron icon na thumbs up. Merong column for the score. So, item.data.score. Kukunin yung score. And then, meron dito and then meron akong button. May click event that we call view item. Naipakita ko sa inyo yung itsura nito para ma-visualize siya. Buksan ko lang yung terminal sa loob ng VS Code. And then, run lang natin to. So, npm start. This should take a few seconds. Yan. Okay na siya. So, open browser daw. Yun ulit, 4200. So, share ko ulit yung Chrome para makita niyo yung output. Mali na share. Share, Google Chrome. Ito. Kailangan natin siya i-refresh. So, ayan. So, bali yung output niya, yun ulit. So, meron tayong ion select dito. Ayan. So, mapapansin niyo yung output dito. Ang interface niya is ganito itsura. So, and then, ito yung mga items. So, ito yung mga Reddit post. So, this one is a Reddit post. So, mapapansin nyo, meron tayong thumbnail, yung title ng Reddit post, yung like icon, yung score, yung number of likes, and then meron tayong view button dito. If we change a category here, let's say programmer humor, then magbabago yung component dito. Nagbago siya kasi meron tayong change event, ion change event, na binago natin yung category. Since naka-bind siya, naka-ng model tayo, na nagbago yung category, nag-refresh yung itong component na to, para based sa category selected, i-refresh niya yung content nito. Which is a Reddit post for programmer humor. Now, if you want to observe this, let's say for example, gusto nyo i-observe yung network na nangyayari, network transfer na nangyayari. So, pupunta lang kayo dun sa network tab ng developer options. Tapos mapapansin nyo dito yung mga calls. So, if I change this, I go to Monster Hunter. So, mapapansin nyo, meron tayong call for itong API, diba? reddit.com/r/Monster Hunter. And then yung call natin. If you click this, ito yung request URL natin. It's a get request. Successful siya. So, 200. And then, yung parameters natin, well, basically, yung parameters natin is just part of the path. So, /r/monsterhunter/top.json, then limit 10. Nakalagay kasi limit 10 dito. Ayan. Yung query string limit 10.
And then, dun sa response, ito siya. So, pag pinreview natin yung response, so you still have your data, children, under Angela and children are your Reddit post. So, array siya. If you expand one of this, mapapansin nyo meron siyang data na field. And then under ng data is yung information like yung title. Oh, ang hirap hanapin. Yan. Yung title, di ba? So, my life flashed before my eyes for a second, which is ito. And then, pag search mo yung thumbnail, ito. Ito siya. Which is ito nakalagay dito. And then, if you search for score, ito, 3,053. Kaya 3,053 lumabas dito. And so on and so forth. So, niloop ko lang siya gamit ng NG4 para iloop niya itong array na to. Yeah. Okay. Now, dito sa Reddit app natin, pag kindik nyo to, well, nilip nyo itong my life flash before my eyes. If you click that, maglalabas tayong another page. So, paano ko ginawa to? Paano yung transferring from one page to another? Since we're using Angular, we have two ways of doing it. You either use the Angular approach or you're going to use the Ionic approach. Either way is okay. Depende sa inyo kung anong approach yung gagamitin nyo. Kung sanay kayo sa Angular, tapos lilipat lang kayo sa Ionic for creating one app, gagamitin yung Ionic approach. Kung gusto yung gawing standard, say for example, nag-develop na talaga kayo for Ionic, at gusto nyo yung mga codes na gagamitin, as much as possible, take advantage of Ionic, then gamitin yung Ionic approach. For the Ionic approach, meron dito, pag chinek nyo yung components, yung, ano ba sa components? Nav controller. Ba yun? Medyo mahirap basahin yung documentation. Ayan na. Merong Ionic nav controller. Yan ito. Ayan nav. Tama, ito nga yan. So, so mapapansin nyo dito sa example niya, meron siyang ion list. And then, pag nag-click ka lang dito, ayan o, may lalabas na page. And then, if you click back, babalik ka dito. And then, may lalabas na another page dito. So, yung approach niya dito is, wala siyang matinong example. Hindi kita yung example. Pero mapapansin nyo, pag ganito, pag hindi nyo kita yung usage niya, meron naman siyang view source button dito. I-click nyo lang siya. And then, ipapakita nyo naman yung source code niya dito. Pero yung source code niya naka JavaScript eh. Ito. So, ginamit niya lang yung nav. Tinawag niya yung nav component. Kinuha niya, niretrieve niya. And then, tinawag niya lang yung push. And then, nung tinawag niya yung push, tinawag niya yung component name. Tapos, nagpasa siya ng data. So, ito, JSON literal, tapos yung data niya is text, which is kung ano yung value ng text dito. Okay. Since mostly Angular developer ako, ang ginawa ko is yung Angular approach. Paano yun? So, share ko lang ulit yung VS Code ko. Okay. So, dun sa Angular approach, meron ako ditong view item.
So, pag sinilip natin yung view item dun sa TypeScript page, yan. So, bali yung ginamit ko lang is, gumamit ako ng router. So, sino tong router na to? Meron akong this.router dito. Yung this.router na yan, in-inject ko siya dun sa constructor. So, under no constructor, meron ako ditong naka-inject na router. So, ang type niya is router. Sa imports, pag sinilip natin, meron ka ditong router. And import router, and then at Angular router. So, alam natin na Angular siya. Angular component. And then, dito, tinawag ko lang siya. So, this.router, navigate by URL, and then yung path ng component ko, and then yung options, extra options. Under the extra options, specify ko lang yung state. And then meron ako ditong property called data. At ang laman niya is yung value ng item. So, yung value ng item is yung parameter ng item dito. Ano ba ang value ng item na yan? So, pag sinilip natin yung HTML page, ang value ng item is yung item.data. So, yun yung ipapasa dito sa path na to. Now, saan itong path na to? Ngayon, pag chinek natin dito, under ng tabs, is nag-create ako ng component dito called details. If we expand this, ang laman niyan is a page containing the details of the Reddit page. So, kinukuha ko lang yung item title, yung author, yung score, yung comments, tapos yung may button ako. And if we check yung TypeScript code niya, is meron lang ako dito, ayan, di ba? Meron lang ako ditong pagkuha ng state. So, if we check natin dito, di ba nakalagay dito is if history.state.data, ano to? Ito yan. Itong extras dito. So, yung under ng extras, meron kang state. And then under ng state, meron kang data. Kaya ang nakalagay dito is state data. So, meron lang ako ditong Elvis operator para kung sakaling wala siyang datang pinasa, magre-return lang siya ng false. In this case, or null, actually null in this case. Which is, ibig sabihin, pag nirender ko itong page na to at wala akong pinasang data, pupunta siya doon sa else, tapos doon sa router, wag na navigate siya back doon sa root directory, root page. Anyway, pag may data kang pinasa, kung ano yung value ng item, yun yung magiging value ng property dito, which renders yung data na nandito natin. Na pag chinek natin to, mapapansin nyo, di ba meron tayong item.data.title. Saan ba nanggagaling itong data na to? Paano ko siya kinuha? Okay, silipin natin. Punta tayo dun sa tab1.page.ts. And then, mapapansin nyo dito is, meron ako ditong service. Meron akong Reddit service. Itong Reddit service na to is, ginawa ko lang siya under services. Ito. Basically, it's just a regular service class na merong annotation na @injectable. As provided na siya. And then, inject ko lang dito yung HTTP client. Yung tinawag ko lang siya. Meron ako ditong get post. Ibig sabihin, kukunin ko yung mga Reddit post. Ang ginagawa nito is, tawagin ko yung HTTP client, and then yung anong type, get. Kaya get ang nilagay dito. So kung post yan, papalitan nyo lang to, gagawin nyo siyang post. Kung head siya, kung delete,
kung put, yan, ilalagay nyo lang siya dyan. So in this case, stick lang muna tayo sa get kasi get request yung kinukuha natin. And then binuo ko lang yung string dito gamit ng string interpolation ni TypeScript. So kinuha ko lang yung base URL which is yung naka-define dito. And then slash, followed by yung category. Yung category na to is yung pinasang category sa first parameter. Slash top.json question mark limit equals yung value ng limit, which is yung limit na pinasa dito. Na yung parameters dito, pwede nyo siyang gawing optional, parang ganyan. Pwedeng gawing equals 5 para kahit hindi siya magpasa ng limit, by default, magiging 5 yung limit. Yan. Save. So, ibig sabihin, pag tinawag ko to, i-return niya to kung ano may nire-return ng get. Ano ba nire-return ng get? So, pag chinek natin to, pag in-hover ko yung mouse ko dito, lalabas to. So, HTTP client get. Ang return niya is observable. Observable of kung ano man yung nire-return nung tinatawag yung URL endpoint. So, sa tab 1, tab1.page.ts, saan ko siya tinawag? Tinawag ko siya dito. So, meron ako ditong get post na merong category at limit. Tapos tinawag ko lang yung service, yung Reddit service. So, Reddit service that get post, and then category limit. So, pinasa ko lang yung parameters. And then, tinawag ko yung subscribe since observable siya. And then, kung ano man yung response, hindi pa natin na-define kung ano yung mga response na ibabind natin. So, para simple, we put any. Pero dapat mag-i-specify kayo ng model dyan para i-bind niya yung response. And then, ginawa lang natin, so rest.data.children. Parang ang magiging value ng items is not the whole response object, but yung array of post. Since under siya ng rest data children, so yun yung ipapasa natin dun sa items dito. So, paano siya nag-render? Dun sa ng on init natin, ito. Yung ng on init, tinatawag yan once na nag-instantiate yung page natin. So, ibig sabihin, ayan. So, pag tinawag natin siya, tawagin niya yung set defaults, tapos tatawagin niya yung get post. So, ang ginagawa nito is, ano ba to? Magsiset tayo ng default value dun sa category. So, mapapansin nyo dito, is in-access natin yung local storage. Na yung local storage nito, pag sinilip natin sa taas, is walang naka-define dito. Basically, kung ano yung local storage ng kung ano man platform siya nag-run. Since we're running it sa browser, edi yung local storage ng browser, doon siya titingin. Pag nirun niya yan sa Android, it's SQLite. Doon siya titingin. Pag sa iOS, hindi ko sure kung ano yung gagamitin. Yan yung ginagamit. Pero probably SQLite. Kasi alam ko merong SQLite for iOS. Anyway, ang ginagawa niya dito is check niya yung local storage kung meron naka-store doon naka-category. Kapag wala, kapag meron, if not equal to null, and then yun yung i-assign niya doon sa category. Else, i-specify niyo yung default, which is PC master race. Ganun din for the limit. So, for limit, ayun, if limit is not equal to null, and then, i-assign niya yung value ng limit dun sa limit na property. So, gumamit ako ng parse int para i-convert niya yung object lang kasi tinatanggap ng local storage eh.
So, kailangan tawagin yung parse int para i-parse siya to integer. Else, ang default limit is 10. And then dito, for get post, basically tinawag niya lang to. Ito na, na-explain ko na pala to. Okay. Tinawag niya lang to and then i-assign nyo sa items. Yun, kaya nire-render niya yung item. So, ibig sabihin, once na nag-initialize yung page natin, isa-set niya yung defaults, and then tatawagin niya yung get post para kunin yung values ng post. So, kukunin niya yung mga items and then i-render niyo sa page. So, pag sinilip natin yung sa change category, hindi ko pa lang discuss to. Under change category, basically, ang ginagawa ng change category is tatawagin niyo ulit yung get post para ipasa yung value ng category tsaka ng limit. And since nakabind yung category dun sa property na to, so pag nagbago yung value nung category, let's say from PC Master Race to Programming Humor, is magbabago yung value ng property na category to Programmer Humor. Ito kasi yung value niya. And then, ayun, tapos saka niya tatawagin to, yung get post, which will reassign the value for the items. And since nakabind yan dun sa ion item natin, magbabago yung values ng mga ion items. Kaya yun yung lumalabas dun sa page. Okay, so share ko lang ulit yung Chrome. Kasi yung Reddit. And then dito. Kaya yan. So, pag nag-select ka dito, ayan. Ito lang, malabas yung details. Pag ni-refresh nyo to, mawawala kasi yung history. So, di ba, pag walang data na pinasa sa kanya, ang gagawin niya is i-redirect niya back dun sa root directory. And ang ginagawa niya dun sa code is dun sa root directory, kapag hindi ka nag-specify ng, pag in-specify mo just root directory, ang default page is yung tab 1. Ayun, tapos pag click nito, lalabas lang siya dito. Itong button na to, madali lang siya. So pag click niya yan, is ilalabas niya yung actual Reddit page. Now, hindi ko lang nilagay lahat ng details. Ang ginawa ko na lang is pag click nito, lalabas yung mismong actual Reddit page. Kasi masyadong maraming details na nakalagay dito. And the more details I add, the more complex the application will be. And as much as possible, ang gusto ko sana is mas konti yung code para mas madali yung maintindihan yung code. Yan. Itong pag-redirect na yun, madali lang siya. Isa na lang. So, share ko ulit yung Visual Studio Code. And then, under nung details.component.html, ayan. Dun sa ion button, ay yung naglagay ako ng property na target. And then, yung property na href, nilagay ko lang dito yung, yan, reddit.com/ tapos yung permalink. Yung permalink, yan yung /r/ yung subreddit/ yung post. Then, naka-expand the block para kunin niya lahat ng available space dun sa parent container nung button, which is itong div na to. So, kung ano yung available space dun sa div, kakainin ng ion button. Since naka-expand block tayo dito. Okay. So, yun lang muna since wala na tayong time. Now, ipapakita ko sa inyo ito. Babalik ako sa Chrome. Okay. So,
So mapapansin nyo, yung Reddit application natin, basic pa lang siya. Now, bibigay akong challenge sa inyo is i-customize nyo to make it better. Okay. So dun sa code natin, meron tayong local storage na ginagamit, di ba? Pero there's no way sa code natin para mag-set ng value dun sa local storage. So wala tayo dito dun sa about page natin or wala tayong settings page para mag-set tayo ng value para dun sa default category at default limit. Ang lumalabas na limit dito is laging 10. So ang challenge ko sa inyo is mag-create kayo ng panibagong tab dito for settings or gamitin nyo na lang yung about page tapos maglagay kayo dito ng pag-set ng default category at default limit. Another challenge is pagandahin yung itsura. Mahina ako sa UI. Hanggang functionality lang ako. Pero ito siya. Pwede nyo pagandahin yung itsura kasi pangit yung pagkakadesign ko. Tsaka ito, tingnan nyo. Yung title masyadong mahaba pero kinakain ng title yung malaki ng page dito. So siguro hanapin niyo ng way para paiksiin niyo siya. Kunwari dot na lang siya. Ganun. Now, paano niyo gagawin yun? Actually, shinare ko sa naka-share naman yung source code na to. So dun sa dito, meron ako ditong references. Pag binuksan niyo siya, is nakalagay dito yung mga links na pwede nyong puntahan. Isa doon is yung source code. So, andito na yung source code. Ang gagawin nyo lang siya is i-clone nyo siya or i-download nyo na lang yung source code. Tapos, pwede nyo na siyang paglaruan. Actually, kulang yung time natin. Pasensya na guys, kasi 2 hours lang yung nabigay sa akin. Pero, I was hoping ma-discuss ko siya thoroughly. Pero since we didn't have time, nag-fast forward ako sa discussion. But all of the examples are the source codes are there. Paglaruan nyo na lang yung code. Okay? So kung gusto niyo medyo challenging, pwede kayo maglagay ng camera, tapos mag-upload kayo ng avatar. Gawa kayo ng profile page. Tapos meron upload photo. Tapos automatically i-upload niyo yung photo. Ayun, mga challenge ko. Yung mga challenge dyan. Nag-upload ka ng photo, saan mo i-upload? Or hahanap tayo ng FTP provider or provider ng mga uploaded images para ma-render dun sa application nyo. Ang ganun. Okay, so that's it. Anyway, pag may questions kayo, kapag interested kayo sa Ionic, mag-post kayo or mag-chat lang kayo sa Ground Gurus. Kung may mga questions kayo, I'll try to answer your questions pag may time ako. Yeah. Anyway, thank you very much guys. Have a nice day. Thank you. I-share na lang ni G yung mga resources. Tapos siya na yung bahala dun sa magbigay sa inyo ng mga certificates. Okay, thank you.